breakfast ride. So, punta kami ngayon sa Pampanga. Lola Ima. Magbe-breakfast ride ang Motor Republic. So, gear up na tayo. Siyempre, naka-Dainese smart jacket tayo. Kikita nyo, umiilaw siya. Ibig sabihin niya, hindi pa yan activated. Pero once na sumakay ako sa motor ko, tapos naramdaman niya na nagba-vibrate na siya, tsaka siya mag-activate. So, meaning, kapag tumasi ka sa motor mo, magpa-pop up siya bigla. Air vest. Smart, di ba? So, yun. Pupunta na tayo ngayon sa Shell Balagtas to meet up with the group. And then, doon magbi-briefing tayo kung ano yung mga dadaanan natin. So, let's go! So, nandito na ako sa Shell Balagtas. Medyo maulan ang panahon. Tatlo na kami na nandito. Ang pupuntahan namin is Lola Ima sa may Pagsanhan. Going back sa smart jacket, kaya ako talaga binili to. Kasi I heard a couple of stories. Two of my friends, bumili sila. Ayun nga, unfortunately, nagkaroon ng disgrasya. And ito, isa sa mga nag-save talaga ng buhay nila. And tignan nyo naman, ang slick tignan, di ba? Medyo mainit siya, pero konting init, okay lang naman yun para sa safety mo. Magaan lang siya eh, parang wala kang suot eh. Yun, feel na feel mo na safe ka talaga. Ayun, tara, join na tayo sa kanila at antay tayo ng briefing. See you there! So gear up na kami, pero side trip daw muna sa Sacovia Bridge. Ang exit raw namin is sa Clark North. Then yun, punta na kami ng Lola Ima. Let's ride! Hello! So, meron kaming side trip. Nandito kami ngayon sa may Death March. So, eto, papakita ko sa inyo. Mayo Pabak ya kayungan, Karen Kabalan ko. So andito tayo ngayon sa sa Kapas Shrine ang tawag nila dito. Akala ko nga kanina space shuttle, actually mukha siyang space shuttle. So ang maganda nito no nung pagkakatayo kasi isa siyang memorabilia during the death march na nagsimula sa Bataan. Dito actually nagtapos yung death march na yun. So noong 1940s naging concentration camp ito. So dito nilagay ng mga Hapon noon yung mga parang bilanggo nila mga Pilipino, numbering to 40,000 Filipinos ang nandito at may mga around 10,000 American soldiers.
Ang kwento, nung panahon na andito pa itong concentration camp na to sa Tarlac, marami daw ang namatay dito kasi marami mga na-torture, pinahirapan, ng mga bilanggo. So, I think more than 30,000 ang mabilang ng mga namatay. Kaya kung mapapansin natin, napapalibutan itong shrine na to ng mga pangalan ng mga namatay na Pilipino at Amerikanong sundalo na lumaban noong panahon ng Hapon sa digmaan para hindi tayo makonquer sana dito. So, pag nandito kayo sa Carapaz, dumaan kayo dito kasi malaking historical value ito sa ating mga Pilipino, lalo na noong mga panahon ng Hapon. Maraming salamat! Ingat tayo sa biyahe! And this is Motorcycle Republic! So ito, ride out na kami ulit. Hindi naman siya budol kasi historical tong place na pinuntahan namin. Lang dapat nakarating na kami ng Tarlac. So ayan, ride out na kami. Papunta namin ngayon sa Lola Ima. Totoo na siguro to. So kain tayo dun. Let's ride! So ayun, busog na mga riders. So ready na kaming umuwi. Malawak naman yung parking nila, pero gravel siya. So hindi siya ganun kaganda para sa mga nagmomotor. Pero ang lawak niya. Kasi meron pa nga sa likod na parking eh. Tapos yung pagkain nila sobrang masarap. Ibang-iba talaga kapag Kapampangan yung luto. Ano siya, buffet style and napakamura. Meron siyang chicken, meron siyang kuhol, meron siyang fish fillet, iba-iba, ang daming varieties. Sobrang sulit talaga siya. From dun sa mga, actually hindi siya budol ride eh, kasi ang ganda talaga ng mga pinuntahan namin and historical. So ayun, after doon, pabalik kami, nag-exit kami ngayon ng Mexico. After ng Mexico, mga 1 kilometer away na lang to, Lola Ima. I believe meron din silang branch sa bandang San Fernando. So visit kayo dito, Lola Ima. And yeah, marirecommend ko talaga yung food nila. So ride out na kami and kita-kita tayo sa next ride.